Sa isang KTV bar sa Laguna, isang 13 anyos na dalagita ang nakatakas at ngayon humingi na saklolo para sa mga naiwang kasamahan. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng Laguna agad umaksyon para isalba ang mga menor de edad. Nagsimula po ito sa isang reklamo ng isang magulang na isang nanay kung saan accordingly yung isang anak niya, 13 years old, ay sa pilitan nagtatrabaho sa isang bar dito sa Laguna. Ako nag-complain dahil anak ko sa age na ganung edad, kinagtrabaho. Tapos yung trabaho, hindi sinabi na ganun yung papasukin ng anak ko. Ilang taon na ba anak mo? 13 years old. Ano ang sinabi mo ng trabaho? Sinama lang kasi siya, nag-layas kasi siya, tapos sinama siya. Yung mga kasama niya, sabi, ang mga kaibigan niya, talagang yun ang kinuha sila. Pero ang sabi raw, iinom-inom lang sila. Hindi nila alam na GRO sila. Nung pumunta na po kami natin, Pag may mga complainant po tayo na nadulog dito sa aming tanggapan, ang unang proseso po namin ay pinapa-fill up po namin sila ng complaint sheet. Mahalaga po ito para unang-una dito po magbabase yung mga initial information namin, una sa magiging trabaho, lugar, o di kaya yung mga pagkakilanlan ng mga suspect, at saka just in case dito sa operation ito, this is a rescue operation, yung bilang ng mga minor de edad o di kaya yung kung gaano kadami sila na ginagawa sa rescue operation. So may kasama tayong representative from DSWD. Considering na nandun ay mga minors, so i-assist tayo ng DSWD sa pag-hold at saka yung pag-rescue dun sa mga bata na nandun sa loob ng bar. Nag-compose po kami ng 3 teams. Kasama po yung Laguna CIDT at saka yung mga community investigative support ng Laguna CIS. So operation natin, once na may go signal na dun sa asset natin na mauna sa operation. Tuwing meron ganitong mga kaso, kailangan ng support from DSWD, especially kung merong mga minor de edad na na-identify na naka-employ doon sa KTV bar. So itong mga kababaihan na ito, minor de edad o hindi man, ay amin pong tinutulungan para sila ay maisalba natin sa ganitong klaseng sitwasyon. Tumakbo na yung mga sasakyan kasama na lahat ng operatiba, kung saan yung asset po natin ay nauna na dun sa bar. Dumating po tayo sa target area ng mga bandang 12 o'clock midnight. So habang nandun na po yung asset po natin sa loob, at nagbigay na sila ng go signal na consummate na po yung transaction. So ang ginawa po ng mga operatiba ay simultaneously kasama yung mga DSWD natin at mga members ng Laguna CIS, agad na tayong lumusob doon sa area. So pagkadating po natin ng bar, agad po tayong nagpakilala na mga pulis po tayo. Agad po natin sinecure yung areas, entrance at saka exit para ma-hold po natin yung mga nasa loob. During operation, nakita po natin na yung nasa loob mismo ng bar, may mga tumakbo po dun sa loob. So, ang ginawa po natin, sinundan natin sila at napag-alaman po natin na yung mga kwarto pala na yun, yun po yung mga ginagamit ng mga GRO na mga tirahan, o di kaya yun na pala yung tulugan nila at doon na sila mismo nakatira. So para inalagbog po natin hanggang doon sa pinakasulong ng lugar at wala na po tayo nakita doon na makasama po nila. May mga na-rescue po tayo ng mga entertainers or GRO. Sasampo po sila wherein ang 3 ay suspected minors natin. Bukod dito sa ganitong trabaho, meron ka pa bang naging ganitong trabaho noon? Wala pa. Ito yung first time. Sa tingin mo, pag nalaman ng magulang mo na ganito nangyari sa... Siyempre, dito sarado. Alam ba, ano?
Gugulpihin ka. Papagalitan ka. Kaya lang kung ako nakatrabaho dito kasi gusto ko lang ako makatulong sa kanila. Ilan ba kayo magkakapatid? Apat. Ikaw ang panganay. Nung nakita namin, tiningnan namin, in-identify namin ang mga minor de edad at in-interview namin yung mga babae na kasama po nila. Usually naman talaga sa mga ganitong kaso, hindi naman talaga nila sinasabi yung kanilang edad. Number one, minsan sinasabihan sila ng employer na dapat ito yung mga edad o magpapatanda sila ng edad base doon sa kanilang tunay na edad. So lahat naman sila sinasabi na sila ay inimbita lamang ng kaibigan mula sa Caloocan na magtrabaho bilang entertainer. Pero hindi naman nila alam na pagdating doon ay meron silang mga sinasabi na pwedeng silang ilabas ng mga customer o kaya ay may VIP rooms na tinatawag bukod sa pag-entertain nila sa customer. Nakita po natin, may ilan lang po ng customer, pero as operating procedure po, sinerge po natin sila to determine kung may, just in case, may presence ng deadly weapon sa kanilang mga katawan. Balisong? Balisong ka? Ha? Tanya. Bawal po Ano ka dito? Bouncer po, sir. Bouncer ka dapat, di ba, ano? Bawal tong balisong, Aside para sa mga ilang customer, meron po yung bouncer. Sinerge din po natin siya. Wherein nakunan po natin siya ng isang balisong. Explain nag-operate na kayo, wala pa kayong Pero binigyan po kasi kami ng ilang palubutan. Kasi doktora, nasa seminar. Mali po yun. Kailangan po, bago mag-operate, kompleto na lahat ng permit. Usually, standard operating procedure naman po sa lahat ng establishment po yan. Operate pala kayo. So, unfortunately, wala po silang may pakitang permit and allegedly na nilalakad pa lang po. So, this is a clear violation po na despite wala pa silang permit ay nag-uumpisa na po silang mag-operate. Ito lang lahat ng papel nyo, ha? Ito lang lahat. Ibig sabihin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 8, wala na pong papel. And then, napatunayan po natin na hindi lahat ng mga GRO nila o di kaya mga entertainers ay may kaukulang sanitation permit. So, nung na-ensure na po natin na lahat po ng mga dokumento ay nakuha na po natin at saka na-hold na po natin yung area at saka nakapag-bihis na ng maayos yung mga GRO or entertainer, nag-decide na po tayo na bumalik na po sa aming tanggapan at kung saan sinama na po natin yung mga namamahala po ng club at saka yung mga empleyado at saka po yung mga na-rescue po natin ng mga kababayan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa 1,011 kaso ng human trafficking ang kanilang naitala noong nakaraang taon. Bilang ordinaryo mga mamamayan, pwedeng makatulong ang lahat para mabawasan ang mga kasong ito. Kung may nais kayo i-report na kaso ng human trafficking, maaari nyo itong i-report sa DSWD helplines na nasa inyong TV screen. Nagulat na lang ako, nasa mall na siya, dala niya na yung gamit niya. Wala siyang gamit. Yung ibang damit niya, lumayas daw. Mas may edad ka sa kanila, mas may isip ka sa kanila, alam mo yung pananagutan mo, 13 anos yung anak ko. At ba't Hindi ko naman alam na 13 anos yun.